Tuwing tag-ulan sa Pilipinas, lalo na kapag may malalakas na bagyo, hindi na bago ang eksenang ito. Kalsadang lubog sa baha, mga tahanang binabalot ng tubig at mga pamilyang lumikas para sa kanilang kaligtasan. Paulit-ulit, taon-taon, kaya't isang malaking tanong ang bumabalot. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin masolusyonan ang problema ng pagbaha? Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang pangunahing ahensya na nakatalaga para harapin ang suliraning ito. Bilyon-bilyong piso ang inilaan taon-taon para sa tinatawag na flood control projects, mga dike, pumping stations, drainage systems at iba pang infrastruktura. Ngunit ayon sa Commission on Audit, marami sa mga proyektong ito ang may problema. May mga natapos na daw sa papel, pero sa aktwal, may mga bitak, kulang at hindi nagagamit. May mga proyekto ring delayed at ang iba idineklarang completed kahit may mga depekto. Sa gitna ng mga ulat na ito, lumabas ang isang mas mabigat na paratang. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may mga insidente umano ng malawakang katiwalian sa loob ng DPWH, particular sa flood control projects. Tinukoy niya ang mga kwento ng ilang contractors na nagsabing kailangan nilang magbigay ng kickback para makakuha ng proyekto. Sinang-ayunan ito ng dating senador na si Panfilo Ping Lacson na matagal nang nagbubunyag ng mga issue sa corruption sa public works. Ayon sa kanya, hindi lihim na tinatawag na gold mine ang flood control projects dahil dito raw pinakamaraming nangyayaring anomalya. Aniya, kapag may baha, may bagong pondo. At kapag may bagong pondo, may bagong pagkakataon para sa katiwalian. Sa kabila ng bilyon-bilyong pondong nailaan, bakit nananatiling binabaha ang maraming lungsod at probinsya? Ayon sa mga eksperto, bukod sa urbanisasyon at climate change, malaking factor din ang kalidad ng mga infrastruktura. Kung palpak ang disenyo at may halong katiwalian ang proyekto, walang saysay ang paggastos. Pero higit sa lahat, ang pinakamabigat na pasanin ay dinadala ng mga ordinaryong Pilipino. Kada malakas na ulan, sila ang nawawalan ng tirahan, kabuhayan, at minsan mismong buhay. Ang mga flood control project na dapat ay depensa nila laban sa sakuna, nagiging simbolo pa ng kawalan ng hustisya. Sa huli ang tanong ay nananatili, hanggang kailan tayo malulubog, hindi lang sa baha, kundi sa anino ng katiwalian? At sino ang mananagot para tiyaking ang pondong galing sa buwis ng taumbayan ay tunay na nagsisilbi para sa kanilang kaligtasan? Baha, pondo, proyekto, isang issue na dapat bantayan ng bawat Pilipino. Kung nais niyong mas maunawaan ang mga ganitong issue at kung paano ito nakaapekto sa ating bayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon. Sama-sama nating bantayan ang katotohanan.